Charmings! Welcome to another vlog, and it's been so long since the last time na nag-vlog ako. Parang ang huli ko is yung gender reveal, and thank you so much sa mga nanood. Ngayon ay wala akong kaayos-ayos kasi alam niyo naman ang mga preggy, minsan may times na nakakatamad mag-ayos talaga. Nasa bahay lang ako, and ito, papakita ko pala sa inyo. Di ba hindi pa ako nakakapag house tour? May mga nag-request ng house tour. So, siguro next time. Tapos, room tour din ni Yara. Oh, ayun yung pangalan ng baby ko. Nickname lang niya yun. Room tour ni Yara kasi nagpagawa ako ng special bed for her. Tapos, eto, papakita ko lang sa inyo yung bagong sasakyan na pinapaganda lang namin now. Kasi, kakabit na namin ng step board. Tsaka ng mga garnish set. And, tawag dito. This one is, madumi lang guys kasi, di ba, umuulan-ulan ngayon. So, ayan, may mga putik-putik na siya. So, this one is the Expander Cross 2026. Sobrang pogi niya, guys. Ayan. Hati yung harapan niya. Pakita ko sa inyo si Jowa, oh. So, this is the front view. Hindi ko alam kung makikita nyo. Hindi siya masyadong kita guys kasi dikit na dikit. Ako dito sa harap ng gate namin. Dito sa may parking slot. So, ayan. Pero by next year, plan namin kumuha ni Jowa ng crossover na sasakyan. Yung 5-seater lang. Para mas madali rin pambiyahe pag may check-up si Yara or what. So, yan. Medyo mainit dito. So, papakita ko sa inyo guys once na ma-fully clean na siya ulit. And makabit na yung mga kailangang ikabit. Tapos, yung mga deep dish nakabit na siya. Tsaka yung trunk tray, pati sa dashboard. Nakakabit na. So, yan na lang. Yung sa labas na lang ang mga hindi pa na ikakabit. Tapos, ito yung ibang... Sorry, pasok tayo sa bahay. Mainit sa labas. Dito malamig. Okay, aircon. Madilim nga lang. Gusto natin yung ilaw. Hindi ko kabisado ilaw sa loob ng bahay namin. So, ayan yung step board nandyan. Yung mga panlinis. Yung ibang mga accessories for the car. So, ayan. Tapos bukas, gagawin na yung kwarto ni Yara. And, bukas, schedule din ng vaccine ko for my RSV. Bagong vaccine lang yun. Nagkakaubusan daw nung vaccine na yun. Para yung baby mo is paglabas, kahit papano is protected siya from any respiratory parang disease. Especially yung very common na pneumonia sa baby. So, medyo mahal yung vaccine kasi ano siya, 11.5. Sa akin siya ituturok, then ma-transfer yung protection kay baby. But, sobrang ganda i-avail nun kasi kahit paano mas may peace of mind ka pagkalabas ng baby, kahit paano alam may protection siya. So, ayun. Yun ang update. Mamaya guys, ipapakita ko sa inyo. Hinahingal na ka magsalita. Yung sasakyan once na matapos na siyang i-set up. And, bump update, I am now anong month na ako? Third try na ako guys. So, 7 months. Going 8 months. Nga ba? Kung matandaan. Let's check. I am now 30 weeks. Yan. So, nasa 7 month ako. Malapit na akong tumawid ng 8 months. So, ito siya. Pasensya na kayo guys. Sa kapantulog lang ako lagi ngayon sa bahay. So, this is my bump. Baby bump. Ayan. Ayaw ni doktor ang ahitin ko yung ano ko dito, balahibo. Huwag ko daw aahitin. So far, wala akong nilalagay ni anything sa tiyan ko. Kahit oil or what. So far, wala pa naman siyang stretch marks or kamot. But, tingnan natin kung lalabasan ako ng stretch marks or kamot. Pero, ayan. Malaki na siya and super likot niya na. And weight update, my pre-pregnancy weight is 46 kg. Ngayon, ako ay 58 kg. So, medyo nagkalaman na ako.
Pero most of the weight talaga is sa pregnancy weight siya, like yung baby, amniotic fluid, placenta, increased blood volume, breast tissue. Usually, pag ganito mix, usually 10 kilograms yung na-add sa'yo na weight. Yung pregnancy weight. Hindi siya yung talagang totaling weight gain mo. Pero alam kong kahit paano tumaba ako kasi nagkapisngi ako and nagkalaman yung braso ko. So, at lumaki yung, actually, ang balakang alam ko normal na lumalaki pag nabubuntis ka. Kasi from 36, 39 yung balakang ko ngayon. Grabe. Yung dibdib ko rin. Lumaki siya. So, ayun. But after that, after ko manganak, of course, magda-diet tayo. But of course, kakain pa rin tayo ng food na makapag-produce sa akin ng milk. Kasi gusto kong makabalik agad dun sa 46 kg ko na pre-pregnancy weight ko. Kasi dun ko mas feel na lighter yung katawan ko, mas madaling gumalaw. So, ayan. And madalas ang aking practice labor or yung Braxton Hicks contraction, matigas siya dito sa ibabaw. Pero yun nga, sabi nga ni Dr. Dahil ang liit ng ganito ko, kaya nasisikipan si baby. Pero so far, okay naman. Okay, amniotic fluid ko, lahat okay. Timbang ni baby, okay. Wala akong diabetes. So, everything is good. So, mamaya babalik ako sa inyo pag na-set up na yung sasakyan at pag malinis na. Pero sana mag-abuti ng gabi. Nakita niyo yung itsura ng bahay kasi nga hindi ako nakapag-house tour. Pero, ayan. So, dito sa makikita nyo is super kalat kasi dito kami natutulog ngayon dahil nga hindi ako pwedeng pumanik sa taas ng bahay. Dahil nga mula nung nabuntis ako, di na nila ako pinatulog sa taas ng bahay. So, dito kami natutulog ngayon ni Jowa. So, ito yung dating office area namin ng ate ko. So, magiging room na siya ni baby. So, dito nagpatayo ako ng built-in na bed na parang doll house na rin niya. Pag medyo lumaki siya, super ganda nun. So, pinagawa ko siya. Bukas siya isa-set up dito. Bukas siya i-install. So, ayan. Dito lang muna kami nag-work ni Jowa. Workout ako sa dun sa bed dun. So, that is the update. Ayan. So, super kalat ng area na yun kasi nga tambak-tambak lang kami ng gamit dun. So, tingnan na lang natin sila Jowa later pag medyo may improvement na yung ginagawa nila. Hello! I'm back! So, hindi ko na napakita sa inyo yung before and after yung sasakyan. So, kahapon yun, or na isang araw, kasi hanggang ngayon umuulan kasi nga dahil dun sa bagyong Juan. So, later on na lang siguro pag hindi na maulan, napapakita ko sa inyo yung after nung sasakyan. Pero ito guys, gawa na yung bedroom ni baby. And ano to parang magiging playroom din niya pag lumaki-laki siya. So, ayan na siya. Andun na kanyang lala sa taas ang kilinis. Pasensya na kayo. Ayan. So, hindi pa namin nakakabit yung mga accessories, yung foam doon para protected yung head niya. Ayan. So, yung mga stairs, storage siya. Storage. Magkakaroon dito ng, yan, yung mat dito. Ayan, ang ganda ng room ni baby. So, pinagawa ko siya kay LP Construction. Ang paggawa ko ay nasa 55K. Yan, all in na yon. So, sinukatan nila, tapos mga 3 weeks to 1 month yung gawa, and then, dinala lang dito para i-assemble, tapos i-retouch. And super ganda guys, kasi alam niyo bakit? Super child-friendly, kasi sobrang kinis ng gawa nila. Walang salubsob. So, very safe. So, ayan. Nire-ready na namin para pagdating na araw, meron na rin siyang sarili niyang dollhouse. O, diba? Ang ganda. Ayan. Super nakaka-excite. So, mamaya ibababa na namin yung mga gamit ni baby dito para mag-iayos na yung ibang gamit. Kasi, right now, I'm 30 weeks pregnant. So, kailangan talaga mai-ready na. And tapos naman ako mag-nesting kasi lahat nabili ko na, lahat ng kailangan nabili na namin. Ang ano na lang talaga is mai-set up yung room. So, hindi ako bumili ng crib kasi talagang dito namin siya ilalagay. Ayan.
Ang ganda, guys! Tingnan nyo. So, ito yung nalagyan ko ng yung foam na very kikay, na iba-iba yung design na pambata. Tapos yung patungan niya ng mga gamit in the future, stuffed toy niya in the future, dolls niya. Ayan. Nice. Tapos ito yung loob. Ganyan na siya. Plain. So, pag gusto niya maglagay ng maliit na kitchen dyan, dolls niya, pwede rin dun sa taas. So, ayan. Pagkasin na natin itong mat. So, this one is color 30 white, off-white. Bibig si Butter dito. Sino ba si Butter? Butter, kinakita sa camera. So, ang theme ng room niya is white, pink, and like purple. Oh, ano ang ginagawa yung dalawa dito? Ha, ang gugulo ka rin dalawa. Dati may panggulo dito, oh. Siyempre may bed din sila. Ay, hindi ko na si Butter sa tabi ko. Ay, bababa pa. Hindi pa. Yan. Nasa ilalim lang ako guys ng kama and ito. Ito yung sticker na ibang ikakabit ko. Pang design ko lang. Dito ko siya ikakabit sa wall na to. Hindi ko kayo malilipat guys. So, ganyan na lang tayo. Yan. Hindi ba ako? Ang ganda nitong patungan niya na to, oh. Actually, tuyo na. Pwede na pala din namin idikit yung ano, yung sandalan. So, may nakita kasi ako dito nakalagay, don't worry, be happy. So, yun yung ilalagay ko lang ito sa kaprasong wall na to. Don't worry, be happy. Iyak na nabawas ko. Or, ibang design. Siguro dito unicorn tayo. So, plano ko siyang ilagay, guys, sa mga ano lang. Pag inangat mo to, Portion ng mga bato. mas mahirap ka dyan. Mas masasayang itong mga dulo na to. Ang ganda. Kasi pag inangat mong gano'n, ang mangyayari tok, 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 tok. Mas madali siya masisingitan. Okay, guys, medyo may progress na tayo. Ayan, pakita ko sa inyo. So, nakabit na yung rubber mats. Isa na lang ang kulang, mamaya kakabit kasi tumutulong sa may aircon dahil nga malakas ang ulan. Pero ayan, nakabit na namin yung mga stickers. Kita nyo ba? Yan. Tapos, dito rin. Ayan, nakabit ko na yung mga stickers. Kita nyo pati yung pinaka, parang, yung foam para safe sa baby kung mauntog or what. Ayan, nakabit na natin siya. Ang cute! And, ayan din, may stickers na yung ibabaw. Nakabit na namin. And yung ibang mga hindi pa magagamit na gamit ni Yara. Uy! Nickname reveal. Ni Yara. Yara is my baby's nickname. So, dun muna namin itatambak sa taas kasi hindi pa naman niya magagamit talaga yun dahil nga baby pa siya. So, dyan muna yung mga tambak. Tapos yung mga 0 to 3 niya, yan, dyan, ilalagay namin yung 0 to 3, 3 to 6. Tapos yung ibang mga gamit niya na magagamit. Tapos itong cabinet na to dito sa labas ng room niya is yung mga wipes, diaper, mga mastela niya, yan dyan lahat. Then ito, kakabitan namin ng curtain para may privacy pa rin yung room. So, dito naman is may sarili siyang aircon. So, ayan. And dito rin kasi kami muna mag-work ng kanyang daddy. Ayan. So, dito na yung working area ni Ace. Tapos ako kahit saan lang dyan kasi naka-laptop lang din naman ako. So, kahit saan ako pumesto dyan, pwede akong pumesto dyan kahit saan. Yung foam nito, wala pa kasi dahil nga custom size siya. So, iba yung size nung pinaka-bed natin. So, papagawa pa kami sa Eurotex ng foam. Ang nabili pa lang namin is yung trifold para pansamantala dito kami natutulog sa lapag. So, ayan ang update natin. And mag-haul ako ng mga gamit ni baby kasi super dami niya talagang damit. Tsaka super dami ko nang nabiling gamit sa kanya. Mostela halos lahat. Actually, lahat ng skincare, pangligo niya is Mostela. Parang sa Mostela isa ka 20k agad ako. Tapos, Tiny Buds naman yung mga panlaban ng damit niya. And ito pa yung mga ibang clothes ni Baby Yara. Yung pang hospital nandyan na rin. Lalaban na lang yung mga items na yan.
Yung Joey naman na stroller, tsaka baby seat. Ayan, Joey yung nabili namin. Parang umabot din siya ng 25K. Nakakahingad magsalita. Pero ayan, so far, I'm super happy dito sa outcome ng bed ni baby. And super ma-recommend ko talaga ang LP Construction kasi pulido yung gawa nila, super kinis, walang salubsob talaga. Ayan, ang ganda-ganda guys. Ayan. So, ayan, mag-upload na lang pala ako ng separate vlog para sa mga haul ng gamit ni baby. Siguro hatiin ko sa dalawa kasi super dami talaga nung i-haul ko. Ayan, pero I'm super happy and excited. Ilang weeks na lang guys. 13 weeks ako. So, plan namin pag ako nag-labor hanggang ika-38 weeks ko, magkapa-schedule na ako ng CS para mailabas ko na siya. Ayoko na siyang paabutin ng 39 to 40 para less din your risk na makakain siya ng poops niya or may meconium. So, yan ang aming plan. Ayan. I'm super happy! Ayan. Ito yung dati naming office area. Tapos, dinner namin into baby's room. Ayan. Super ganda. Ayan. So, dito ko na muna end yung vlog. Panoorin nyo na lang yung separate vlog ko for baby's room. So, ito. Pakita ko lang sa inyo. Ayan. Para makapag-thumbnail tayo. So, ko ba kayo ilalagay para makapag-thumbnail? Ito lang. Gusto ko may thumbnail para sa room ni baby. Ayan. Ayan. Kita ba? Parang di naman din kita. Bye-bye guys. Thank you so much for watching and I hope to see you on my next vlog. Bye-bye. Maraming salamat.